ni Pablo dito sa church ng Rome. So dito po tayo sa verse 18 to 13. Verse 8, to 13. Chapter 15, verse 8 to 13. And this is the very word of God. For I tell you that Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness in order to confirm the promises given to the patriarchs and in order that the Gentiles might glorify God for his mercy. As it is written, therefore I will praise you among the Gentiles and sing to your name. And again it says, rejoice, O Gentiles, with his people. And again, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the people extol him. And again, Isaiah says, the root of Jesse will come. Even he who arises to rule the Gentiles, in him will the Gentiles hope. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. This is the very word of God. Lahat ng bagay ay papanaw, ngunit ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Ama, kami muli lumalapit sa iyo at humihingi ng tulong, Panginoon, as we study your rich word, Panginoon. Maraming salamat dahil sa yung salita na ito ay nagkakaroon kami ng kalakasan ng aming kaluluwa, Panginoon, ay nagkakaroon lalo ng desire to seek your righteousness and to hate sin. Maraming salamat sa iyo. At alam po namin ito ay ang way mo to equip us, to preserve us, Panginoon, and to assure us. Muli, ikaw ang may taas at mag-glorify sa pangalan ng inyong anak ni Jesus. Amen. So, this week, hot topic yung nangyari sa Senado. Hindi na ako papanig kung ano doon ang gusto nyong panigan. Pero, nakita natin na hindi talaga maganda ang tinatakbo ng politika natin dahil walang unity, walang pagkakaisa. May kanya-kanyang agenda, may kanya-kanyang mga tinatago na sari-sariling mga gustong gawin, no? At hindi natin masabi kung ano ang pinaka-solusyon doon sa nangyayari na yon, pero ang solusyon pa rin natin, ang alam natin, ang Diyos ay nagre-reign sa ating bansa. Hindi lingid sa kanyang mata na nagkakagulo sa Pilipinas. At ito ay isang way niya, a sovereign will niya na inaalaw niya para ang church ay mas lalo maging concrete sa kanilang pananampalataya, makita na tayo ay governed ng kanyang spirit at ang ating solusyon at dumepende tayo hindi sa politika, pero ang pagdepende natin ay kay Kristo. Wala talagang, dito sa mundo, wala talagang masasabi natin na absolute solution at wala talagang peace, wala talagang absolute unity. Meron ng panandalian, remedies lang yan, pero yan pa rin ay magkakagulo. Yan pa rin, darating yung panahon, magkakaroon pa rin ng division. Pero sa gospel, kay Kristo, ito ang pwede natin panghawakan na hindi ito matitinag, hindi ito may influensyahan ng kahit anong bagay, at hindi ito magpe-fail. Na kahit hanggang sa huli, ay pwede nating panghawakan. So, alam natin kailangan ng unity sa politika para maging maayos ang kanilang pagtatrabaho at pagsiserve sa Pilipinas, na pag iba-iba ang kanilang aim, meron silang mga sari-sariling mga purpose or agenda, magulo talaga yung kalalabasan. Chaotic talaga ang mangyayari. Pero kung yon ay kailangan ng Senado, mas kailangan ng church. Kaya ito yung punto ni Paul, na hindi tayo magkagulo as believers. Hindi magkaroon ng divisions. Kaya ang concluding thoughts ni Pablo dito ay dinadala niya ang mga believers sa Rome sa ginawang service ni Christ as an example. At hindi lang ito para i-imitate nila, pero para ipakita
yung purpose ng kaligtasan na ginawa ni Christ, yung redemptive plan. Pinapakita dito ni Pablo yung overarching message na ginawang atoning sacrifice ni Christ. And this is our message for today. God has created a new creation in Christ that lives in united worship for His glory. Meaning, ang sinasabi dito, nag-create ang Diyos ng community, ng new creation, sa new creation na united sa Kanya at united sa isa't isa, hindi lang basta maging united, pero iisa lang ang desire at ito ay para papurihan at para siya ay mag-glorify. Paul is urging na hindi lang sila maging peaceful sa church. Hindi lang basta mawala yung division nila sa church, pero maging solid ang kanilang pagsasama. At itong pagsasama na ito ay rooted sa gospel. Dahil kung ito ay rooted sa gospel, magagawa nilang obligasyon nila na i-welcome ang bawat isa at i-bear ang mga failings and weaknesses ng bawat isa. At ang effect nito ay cruciform unity o unity na nakahubog ayon kay Christ. Dahil kung walang tunay na unity, o kung ang unity ay nakapundasyon lamang sa temporal na bagay, mag-i-end up tayo ng katulad ng kaguluhan sa politika natin sa Senado. Magiging ganun tayo. Magkakaroon tayong mga factions at di natin alam kung sino na ang tama. At kung may cruciform unity, ito ay magdudulot lalo ng true worship para sa ating Diyos. Na kung maalala natin mga kapatid, ito yung panawagan ni Pablo sa verse or sa chapter 12 verse 1. Ang sabi doon ni Pablo, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So nakita niyo po ba kung paano ibinalik ni Pablo yung theme ng worship na galing sa Romans 12. Bakit worship? Bakit kaya sinimulan ni Pablo ang worship sa chapter 12 at tinapos niya ang worship as a worship sa Romans 15? Dahil ito ang chief end of man, to glorify Him and to enjoy Him forever. We cannot have a life of worship kung may division. We cannot have a life of worship kung self-pleaser tayo. We cannot praise God kung ang enjoyment natin ay ang sarili natin, hindi ang Panginoong Hesukristo. Kaya Apostle Paul is calling the church to be united together, to love one another, and to serve selflessly para maluwalhati ang Diyos sa buhay ng mga believers. At may dalawang katotohanang ibinibigay si Paul para dalhin ang mga Christian sa Rome sa mas malagong unity na nagbibigay lalo ng pagsamba at kapurihan sa Panginoon. At itong dalawang katotohanan na ito ay yung titignan natin ngayon. Una, the promises of God have been delivered and revealed by Jesus Christ. Pangalawa, the praise of God is the ultimate end for the fulfillment of His promises. Tignan natin yung una, the promises of God have been delivered and revealed by Jesus Christ. Ang mga pangako ng Diyos ay pinagkaloob at hiniyag ni Kristo. Sabi sa verse 8, for I tell you that Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness in order to confirm the promises given to the patriarchs. So Paul is reminding us sa mga patriarchs. At alam natin kung sino itong mga ito. Sino to? Si Abraham, si Isaac at si Jacob. Na meron silang pinanghahawakang pangako. At itong pangako na ito, hindi ito iba-iba. Ito ay galing pa sa Genesis 12 kay Abraham. Pangako ng Diyos kay Abraham. Pangako ng Diyos kay Abraham ay promised land, magiging father of all nations, at magiging blessing. At ito rin ay ang pinanghahawakan nila Isaac, ni Jacob, at ng mga iba pang men of faith sa Old Testament. At ang lahat ng pangako na ito ay pinulfill ni Christ sa New Testament.
Meaning, pinulfill ng Diyos, pinakita niya faithful siya sa kanyang pangako, natutuparin niya ito sa pamamagitan ng pagpapadala niya kay Heso Kristo. So kung ano man ang kanyang pinramis, igagrant niya yan through Jesus Christ. Hindi, walang bagay na hindi mediated ni Jesus Christ sa atin. Kaya ang gusto ko lang i-note, Christ is the yes of God's promises. Christ is the yes of God's promises. Sabi kanina sa binasa, 2 Corinthians 1:20, for all the promises of God find their yes in Him. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay inoohan, kinonfirm ni Kristo. When Christ came, He realized and confirmed the promises of God even sa panahon ni Abraham. Kahit hindi nila naabutan ng incarnation, ang death, ang crucifixion, ang resurrection ni Christ, they know na nakamtan na nila ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi sa Hebrews 11:13, they greeted Christ from afar through faith sa promise ng Diyos kay Abraham. Nakita niyo po, sobrang hindi nila nakita si Christ, pero yung mata ng pananampalataya ang nagpakita sa kanila na nakuha nila yon. Yung pangako na yon ng Diyos at naibigay sa kanila. So sabi sa verse 8, Christ served para ma-fulfill ang promise ng Diyos at maipakita na faithful, truthful ang Diyos sa kanyang bayan. Kanino nag-serve si Christ? Sa mga circumcised. Sino itong mga to? Yung mga Israelites. Ang mga Hudyo. Gusto ko mabigyang emphasis ito, na ang service ni Christ sa mga Jews ay through His death and resurrection. Yun ang service, climactic na service ni Christ sa mga Israelites. Dito nagkaroon ng fulfillment ang pangako ng Diyos kay Abraham. At dito sa fulfillment na ito, isang revelation ng isang mystery ang ipapaalam at ilalahad through the Apostle Paul na hindi pa alam ng mga Old Testament people. Ang mystery na ito ay ang pagiging isang tao ng Jews at ng Gentiles by faith kay Christ. Meaning, gustong sabihin dito ni Pablo na ang pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi limited sa mga Hudyo. Pero ito ay extended sa lahat ng nation, meaning ito ay mga hentil. Ang pangako pala ng Diyos na iyon kay Abraham sa Genesis 12, na ikaw ay magiging father of all nation, ay hindi lang sa mga Jews or sa Israel. Pero ang kanyang pangako na pinulfill ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay may isi-share sa lahat ng lahi. Meaning, sa Hudyo at sa mga hentil. So, yung nangyari sa New Testament, mga kapatid, sa pagpipreach ng gospel at sa pananampalataya ng mga hentil, ay confirmation na ginanap na ng Diyos ang kanyang pangako sa Genesis 12 kay Abraham sa pamamagitan ng gospel. Nung nabuksan sa Acts 2, yung pagpipreach ni Pablo sa Jerusalem, then nagpreach siya sa Gentiles, ito ay isang larawan na kino-confirm na ng Diyos at ginrant niya na ang pangako niya kay Abraham sa Genesis 12. Nakita niyo po, ang pangako na yon ay hindi sa Old Testament, pero yon ay progressively revealed. Further steps, at yon ay ratified sa New Covenant kay Christ. So, tingnan niyo po mga kapatid, sa Old Testament, parang magkaroon tayo ng larawan kung ano yung kagandahan ng pangako ng Diyos. Sa Old Testament, para makasamba ang people of God, pumupunta sila sa Jerusalem, sa temple ng Jerusalem,
at para doon mag-worship. Di ba? Naaaral natin to. Doon sa templo. So, ang Jerusalem ang center ng kanilang worship. Pero nung dumating si Jesus Christ sa New Testament, nasira ang templo na ito sa AD 17, di ba? At sabi nga niya sa well, sa woman in the well, yung Samaritan woman sa John 4, itong templo ng Jerusalem na ito ay itatayo niya ulit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So ang plano ng Diyos, mawawasak ang templo sa Jerusalem at ipapalit niya ang kanyang bugtong na anak, ang templo ng Diyos. Dahil yung center ng Jerusalem noon, na pag-worship, ito ay may discrimination. Ito ay ginawang business center. Ito na ay dinistort. At hindi talaga, ito ay temporal talaga. Pero ito ay nagsha-shadow lang pala sa greater temple, greater tabernacle na si Kristo. Pagpapakita na yung pagwasak sa templo ng Jerusalem ay hindi pangit na bagay. Na ngayon, marami na bitter dahil nasira ang temple ng Jerusalem. Pero para sa atin, the fact na nasira ito ay isang confirmation na ilalabas na ng Diyos from Jews ang gospel. Magiging global na ito at hindi na ito gagawin sa Jerusalem. Pero ito na ay gagawin sa kanyang anak na si Kristo. Meron 2 o 3 na nag-gather sa pangalan ni Christ, nandun siya sa kanyang kalagitnaan. Napakaganda. Kay Kristo may bagong templo ang Diyos. At ngayon, kapag sasamba na ang people of God, hindi na sila pupunta sa Jerusalem. Ngayon, ang dami pang gustong pumunta ng Israel para magsamba na parang andoon ang higher worship. Hindi. Ang sinasabi dito ng Diyos, tayo ay magtipon sa pananampalataya sa pangalan ni Kristo. Pumunta tayo sa pagsamba at nandoon si Kristo, nandoon ang presensya ni Kristo at doon tayo katatagpuin ang kanyang banal na presensya. Kaya nga sabi ni Christ sa Samaritan woman, si John 4:24, darating yung araw, sumasamba ka ngayon sa Diyos na hindi mo kilala, pero darating yung araw, yung panahon na sila na or kayo ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. At nangyari nga yun. Sabi yan ni Christ. So, ang nangyari, may bagong temple of worship. Susundan natin yung Ephesians 2, yung pattern ng Ephesians 2:19-22. Temple of worship. Christ is the cornerstone. Yung mga apostol, ang mga foundations, yung kanilang scripture na kanilang mga writings, yun ay Word of God. At tayong mga mananampalataya, tayong mga miyembro ng mga local church na ito, sabi sa 1 Peter 2 verses 4-5, ang lahat ng believers, including us, ay mga living stones that are being built up as a spiritual house. Nakita niyo po, gumagawa under pag-construction ng Diyos sa pag-build up ng kanyang spiritual house through the saints. Lahat pa. Kaya mga tatawagin niya pa ng gospel, through the gospel, ay ilalagay niya as a living stone sa templo ng Diyos na ito, na dinesign niya spiritually sa atin. So ito yung larawan ng temple of God. Ito yung larawan ng pangako ng Diyos. So ang pangako ng Diyos, na through the salvation of the gospel, aalisin niya ang mga barrier niya from between Him at yung Jews and Gentiles. At tatanggalin niya ang barrier between Jews at Gentiles. Kaya ang sinasabi ni Paul dito sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation, vertical, to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek.
Yung order na binigay ng Panginoon ay pinufulfill niya. Inuna niya ang Israel, ang mga Hudyo, then ginrap niya ang mga Hentil sa language ng Romans 9 to 11. So meaning, ang pangako ng Diyos ay para sa iisang bayan lamang. Iisa lang yung pangako niya para sa iisang bayan, sa iisang people of God, at itong people of God na ito ay binubuo ng Jews at Gentiles. So regardless kung isa siyang Hudyo o Gentile, kung siya ay may pananampalataya kay Christ, iisang tao na sila. Sila na ay parehas na children of promise. Sila na ay tunay na lahi ni Abraham o yung tinatawag na spiritual Israel. The true Israel. Sabi sa Galatians 3:26 to 29, "For you are all children of God through faith in Jesus Christ. There is no longer Jew or Gentile, slave or free, male and female, for you are all one in Jesus Christ," or Christ Jesus. "And now that you belong to Christ, you are true children of Abraham. You are his heirs, and God's promise to Abraham belongs to you." Nakita niyo po, again, ito yung mystery na pinulfill at ni-reveal ng pagdating ni Christ na hinahayag ng Ebanghelyo. Ito yung mystery of the gospel na sinasabi. Sabi sa Ephesians 3:6-9, "And this is God's plan," sabi ni Paul, "both Gentiles and Jews who believe the good news share equally in the riches inherited by God's children. Both are part of the same body, and both enjoy the promise of blessings because they belong to Jesus, to Christ Jesus. By God's grace and mighty power, I have been given," sabi ni Paul, "the privilege of serving Him by the spreading this good news." Anong good news? "Though I am the least deserving of all God's people, He graciously gave me the privilege of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in Christ. I was chosen to explain to everyone this mysterious plan that God, the creator of all things, had kept secret from the beginning." Translation po yan ng NLT. Alam ko, baka nalilito kayo sa ESV. Pero I prefer na mabasa po ito para sa conversational tone. So nakita po ba natin kung gaano kaseryoso at ka-invested ang Diyos sa unity ng church? Ito yung tinuturo ni Pablo sa kanila para dalhin sila sa pagsamba. Na kung may unity between Jews and Gentiles, sila ay makakasamba without hindrance, without division. So ang punto, unity of every believer is a gospel blessing rooted from Christ's redemptive work. Imagine Christ cost His life para lang ma-welcome niya ang Jews at Gentiles at madala sila sa unity. Isa palang pagpapala ang pag sinabing pagkakaisa. So Christ welcomed us kahit wala pa tayong ginagawang tama o mali. Romans 5. Meaning ito ay sa sarili niya lang na pa siya. At gusto ko pang pabigatin ang pag-welcome niya sa atin, mga kapatid. Minsan we tend to think na yung pag-welcome ni Christ sa believers ay dito lang nangyari sa mundo. Pero ang pag-welcome niya sa true believers ay nangyari pa nung una sa eternity past. According sa Ephesians 1:4, namili ang Ama ng mga hinirang kay Kristo. At sa John 17 verse 2, verse 6, sinasabi dito ni Christ, "Since you have given me Him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given me." Sabihin, before the foundation of the world, may ibinigay sa kanyang Ama, and Christ welcomed them. Na-realize po ba natin na doon pa lang He welcomed na ang mga hinirang, ang mga i-redeem ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya namili dito na sino kaya ito? Sige, pagkakamatayan ko to, ito ay masama sa akin. Bitter sa akin to. Hindi.
Pumunta siya dito sa mundo para i-accomplish ang redemption ng mga binigay sa kanya ng Ama sa eternity past na nahulog sa pagkakasala at naman ang pagkakasala ni Adan at Eva. So meaning ito mga elect na to, yes, sila ay sinner, sila ay cursed sa death, pero meron silang pagkalalagyan. Sila ay predetermined. Meron silang may predestinated sila na makasama ni Kristo in eternity. Predestinated sila na sila ay maging adopted children at maisama sa household ng Ama. So nakita po ba natin, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, you can claim, you can believe na itong blessing ng election sa verses chapter 1 to 4 or Ephesians 1 to 4 na hindi ka naalis sa balikat ni Christ. Hindi naalis ang pangalan mo sa puso at isip niya nung siya ay nasa krus. In-accomplish niya ang kanyang trabaho, ang pagsunod na ibinigay niya sa Ama. At ito yung redemptive work. Na-appreciate po ba natin yun araw-araw? Na nung dumating si Christ dito, dala-dala niya ang pangalan mo na pagkakamatayan ka. Na-appreciate po ba tayo na dala-dala niya ang pangalan mo para pagpalain ka? Sa kanya, maging co-heir siya. At ang dami niya pang sinabi dito sa prayer niya sa John 17. Sa verse 6, I have manifested your name to those people whom you gave me. Nakita niyo po yung ginawa niyang pagsaserve dito? I have given them the words that you gave me. I am praying for them. Verse 12, I kept them in your name. Verse 14, I have given them your word. Verse 18, as you sent me in the world, so I have sent them in the world. Ibig sabihin ng sent, may authority na ibinigay. Matthew 18. Matthew 28, I mean. Then, at sinabi niya, yung kanyang service pa, and for their sake, I consecrate myself, that they also may be sanctified in truth. Verse 22 ng John 17, the glory that you have given me, I have given to them. Kaya yung church natin may glory, bagamat ito ay spiritual, pero ito ay galing kay Kristo. Ito ay yung ilaw dito sa mundong madilim at namamatay na. At sa verse 24, Father, I desire that they also, whom you have given me. Nakita mo, yung binigay sa kanya nung eternity past, may be with me where I am. Nasaan na si Christ dito? Ngayon, ascended at nasa trono, nasa kalangitan. Kaya nga sabi sa chapter 6, verse 6 ng chapter 2 ng Ephesians, we are seated in Him in the heavenlies. Nakita po natin. And verse 26, I made known to them your name. Pinangalanan tayo, binigyan ng otoridad, may claim at karapatan na tayo na maging pamilya niya. And I will continue to make it known. Hanggang ngayon, pinapaalala niya sa atin through His Spirit na tayo ay belong kay God. Tayo ay anak ng Divine Father na may nagpo-provide sa atin na hindi tyrant master, pero isang good and gracious Father, that the love with which you have loved me may be in them and I in them. Yung pag-ibig ng Diyos sa anak, ang pag-ibig ng anak sa Diyos, at ang pag-ibig na yon ay nasa Spirito, na pour out sa atin para magkaroon tayo ng pag-ibig sa Ama. At yung pag-ibig na yon, the fruit of the Spirit, love, joy, peace, ay may apply natin sa ating mga kapatid without deceit and with sincerity. Nakita niyo pa kung paano binabalik-balik ni Paul yung theme ng verse ng chapter 12 to 15, ang pag-ibig, unity, at kung paano yung iba't ibang itsura nun na magdadala sa atin sa pagkakaisa.
at pag-worship sa Diyos. So pinapakita sa atin din dito ni Paul na simula pa nung una, he welcomed both Jews and Gentiles and he welcomed us all. Weak and strong in faith. Through his death and resurrection, he destroyed and removed the barrier between us so that we might welcome one another. Ano bang barrier ang hindi nagpapa-welcome sa iyo sa ating mga kapatid? Bakit hindi mo siya ma-welcome? Hindi po ba natin nakikita ito? O talagang dahil makapal yung barrier na meron tayo? Ano ba yung barrier na ito? Yung pride. Yung sabi nga, pagiging self-pleaser. Bakit hindi natin i-welcome ang bawat isa kung noon pa man, winelcome na tayo at hindi inalis ng Diyos sa Kanya? At He remained welcome. We remained welcome to Him. Pag tayo ay lumalapit sa Kanyang grasya, sa trono ng grasya. And I hope mas nabago yung pagtingin natin sa panawagan sa atin ng unity. Panawagan sa atin to welcome each other, to please our brethren, to serve one another. Makita natin na ito pala ay blessing ng gospel. Kasi dati sa mundo, walang ganito. Away, gulo, survival of the fittest. Walang gantong prinsipyo. Kaya, isang bunga ito ng gospel sa atin dahil sa ginawang dakila ni Kristo. Kaya do we appreciate yung unity na binigay sa atin ng gospel? Na hindi na natin dapat or hindi na natin kaya, hindi na natin kailangan na gumawa pa ng kung ano-anong mga pompos na paraan para tayo ay ma-unite. Kasi hindi naman natin talaga kayang magkaisa sa sarili natin. Then lahat tayo ay makasalanan. Pero dahil sa pinagkamatayan tayo ni Christ, ang grasya niya ay nasa sa atin at yun ang nag-unite sa atin by faith. Ngayon, ang gagawin na lang natin sa unity na ibinigay niya at in-establish niya, we have to exercise. Kaya itong ginawa natin sa chapel, yes, ito ay physical, pero ito ay call, again, sa unity. Hindi man tayo lahat nandito, pero unity tayo, may nagpe-pray, may nagbibigay ng resources, may nagbibigay ng lakas at effort. At yan ay dahil sa grasya lang at blessing ng gospel sa atin. Dahil kung alisin natin yung grasya at ang ebanghelyo sa ating puso, walang tatagal na maglinis at mag-ayos sa atin dito. Yun ay grace lamang. Kaya yun ang ihihingi natin araw-araw. Yung grace ng Lord na makayanan natin yung mga bagay na ayaw natin at mahirap sa atin na gawin. Pero dahil sa indwelling sin, kadalasan we choose na hindi i-exercise ang unity. Kadalasan we disengage, we disconnect, we detach from the church. Kaya ito yung dapat i-mortify. Dahil kung ang aim ng Diyos ay to unite us, kaya niya binigay ang kanyang anak sa redemptive work dito sa mundo, ay para ma-unite muli tayo sa Kanya. Why aim division? Why aim disconnection or why desire detachment sa body? Pag detach ka sa body, it is a bad sign or bad indicator na detach ka sa head. Dahil sa indwelling pride, we want na mas mataas tayo sa bawat isa. We want na mas tama tayo sa iba. We are easily offended dahil hindi malago ang pag-ibig natin. Dahil hindi tayo malago sa pag-preach ng gospel sa sarili natin.
Ang naging pag-serve ni Christ ay ang ating dapat tingnan. Ang pag-serve ni Christ may bigat. Ang pag-serve ni Christ ay may cost. He cost His life para mangyari ang kaligtasan na ito at pagtutubos na ito. Naging mabigat ang pagsunod niya, yes. Dahil may standard ang Diyos. Holiness and perfection. Pero ginawa pa rin niya itong perfectong pagsunod kahit siya ay may persecutions. Kahit napakahirap. Ginawa pa rin niya ang pagpapasakop 100% sa kalooban ng Diyos. Kahit napakabigat nito. Na-imagine ba natin yung grabing terror at sorrow na naranasan niya? Pero still, naging perpektong alay pa rin siya. Walang nakitang deceit sa puso niya. Kaya naging katanggap-tanggap ang kanyang alay na sakripisyo sa Ama. At ito yung panghahawakan natin. Kung tayo ay magmamahal, kung we aim unity, ito yung panghahawakan natin ang Ebanghelyo. Hindi yung sa sarili nating kayang gawin. Nangyari ito sa krus nang siya ipinako. Naging mahirap ito. Hindi siya nag-retaliate, pero nanaig ang pag-ibig, ang compassion sa makasalanan. Hindi siya nawala sa focus ng kaluwalhatian ng Ama. Kaya we have to maintain kung ano yung ginawa ni Christ. Hindi nakasalalay sa atin, yes, nakasalalay sa Kanya, pero yung Kanyang yung pag-maintain ng unity, according sa Ephesians 4, ito ay way of life ng isang church. Ito ay labor ng church. At ito ay pagsamba ng church sa Diyos. Kaya ang challenge, strive to live out the blood-bought unity obtained for us by Christ. Strive to live out the blood-bought unity obtained for us by Christ. Again, nasa principle pa rin tayo ng unity. At kung titingin tayo sa bawat isa, kahinaan ng bawat isa, mapapanghinaan tayo magkaroon ng pagkakaisa. Pero kung titingin tayo sa kahinaan natin, na habang tayo ay mahina at makasalanan pa, tayo ay rebel pa sa Diyos, na pinagkamatayan tayo ni Christ, we can fulfill yung unity na mandated sa atin ng Scripture. Yes, hindi perfection ang hinahanap na unity sa atin, pero faithfulness. Wala sa ating makakakuha ng faith or perfect na unity, pero merong faithful na unity. At ang faithful unity na ito ay maglilid sa atin sa pangalawang punto. The praise of God is the ultimate end for the fulfillment of His promises. The praise of God is the fulfillment end, is the ultimate end for the fulfillment of His promises. So if we have noticed, itong verse 9 to 12 ay heavily referenced sa Old Testament. Pinapakita dito yung ito talaga yung nararapat na dapat or nararapat na lakad gawin ng church. Dahil consistent ito sa desire at plano ng Diyos mula po nung una. Na yung pangako mula actually sa garden pa, Genesis 3:15, ay konektado sa pagpuri sa Diyos. Meaning, hindi ito afterthought ni Pablo na ito yung magandang gawin sa church. Ang kanyang reference ay sa Old Testament. Pero ito yung pagpapahayag na ang kanilang pagkakaisa ay para sa pagsamba at pagpuri sa Panginoon. Ang gusto ko lang i-note dito, unified worship of God is already anticipated in the Old Testament. We can notice din, mga kapatid,
Hindi ito basta random na kumuha lang si Paul sa Old Testament ng mga verses. Humingi siya in a way ng backup sa Old Testament. Humingi siya ng backup reference sa writings, backup reference sa law, at sa prophet. Sa Old Testament kasi, hinati yan sa tatlo na category. Yung writings, ano yung writings? Nandito yung Psalms, nandito yung Proverbs, at ito ay patungkol sa pagpuri at pagsamba. Yung law, ito yung Deuteronomy, sa Exodus, at yung prophet naman, ito yung prophecy, no? Na pagpapakita na meron silang pag-asa na inaabangan kay Kristo. So, writings, again, humingi si Pablo ng verses sa Psalms, ito ay about sa pag-worship sa Diyos, sa law, yung way of life ng covenant people, at sa yung prophet ay yung pag-asa nila. So, ang ginagawa dito ni Pablo, Paul is appealing from the writings, law and prophets, na tugma ang pag-urge niya sa church sa Rome, na dati pa, ito na yung anticipated at naisulat na ng Diyos na dapat mangyari sa Gentiles at Jews. Ano tong dapat mangyari? Na sila ay maging worshipers. Na sila ay makakilala sa Diyos at magwo-worship sa Kanya. Check nyo po yung verse 9. And in order that the Gentiles might glorify God for His mercy, as it is written, therefore I will praise you among the Gentiles and sing to you your name. Ito ay writings, Psalms 18:49 ang kanyang reference. So, parang sinasabi dito, David is anticipated yung pagpuri niya sa Diyos among the Gentiles. Isipin niyo po yung hari ng Israel, mayroon siyang anticipation na noon na pupurihin ng Diyos. Pupurihin niya ang Diyos kasama ang mga hentil, ang ibang lahi. At ito ay nagpo-foreshadow at nag-unfold kay Christ sa mercy niya na nangyari sa New Testament. So parang sinasabi dito sa verse 9, darating yung panahon na makakarinig at magiging kabilang din ang mga Gentiles sa pag-worship sa Diyos. Verse 10, and again it says, rejoice, O Gentiles, with His people, Deuteronomy 32:43. Na soon, sinasabi dito ni Pablo, ang Gentiles ay magre-rejoice kasama ang Israel. Deuteronomy po ito. Wala pa si David ng mga panahon na ito. Pero ito na yung kanyang, sinasabi ni Moses, ito na yung kanyang tinitignan na nagre-rejoice siya na may karapatan ang Gentiles na mag-worship sa Diyos. God is showing His divine authority na sa inclusion ng Gentiles sa kanyang covenant people in worship. 11, verse 11, and again, praise the Lord, all you Gentiles, and all the people extol Him. Ito again ay Psalms 117 verse 1, na ang pagpuri sa Diyos ay originally kasama ang Gentiles. Saan ito makikita ang original promise? Nasa Genesis 12. Anong sabi kay Pablo? You will be a father of all nation. Sabihin, kasama ang Gentile doon, na something na ipupulfill ni Christ. Itong pangako na ito, through His death and resurrection sa New Testament. And verse 12, and again, as Isaiah says, ito ay naging reference niya sa prophet, the root of Jesse will come, even He who arises to rule the Gentiles, in Him will the Gentiles hope. Isaiah 11:10. Ano sinasabi dito? From the house or root of Jesse. Alam natin, nung panahon, ito ay nasa Judah, and alam natin na divided ang kingdom noon, at sila ay talagang sinakop na ng mga kaaway dahil sa kanilang idolatry. Sila ay under ng pagdidisiplina ng Diyos, ng judgment ng Diyos. And yet, doon sa simpleng buhay na parang mamamatay na, parang yun ang imagery, parang tinagpas na puno na naghihingalo na lahi ni Jesse, doon mag-spring out ang glorious family of Christ in the New Covenant.
Nakita po ba natin kung gaano kaganda yung anticipation ng Diyos na sa Old Testament pa lang, plano niya na ang hentil sa pag-worship na maraming nag-iisip ngayon, doon pa lang daw dahil na-reject si Christ. Yes, in a way, yun yung paraan ng Panginoon. Kaya siya pumunta sa ibang bayan nung nireject siya ng Israel, ng Jerusalem. Pero, yun ay nakasulat na sa Old Testament na lahat ng lahi ay sasamba sa Diyos. Whether ito ay Jews at Gentile. So ang punto mga kapatid, the gospel is the fulfillment of the covenant promise that aims to glorify God in unity, in the unity of nations. Ano ibig sabihin? God is drawing His final output and final design ng fulfillment niya sa church dito sa mundo. He is now gathering the Christians in actualized unity dito sa mundo. Hindi lang to basta abstract o theological na dapat tayo magkaisa. Pero ito ay isang experience na unity na manifested sa buhay ng lahat ng mga mananampalataya sa loob ng isang iglesia. So meaning, may sense ito ng pag-put away ng sariling agenda. May sense ito ng pag-mortify ng mga unreformed emotions. Ito ay may sense ng pag-mortify ng mga unreformed thoughts. Pag-mortify ng sin of pride. It is not just about the unity of Gentile and Jews in Christ, but also the unity of all Christians, believers to believers, who might be tempted to allow it insignificant differences dahil sa mga non-essentials na pagtatalo ng bagay. Nagkakaroon tayo ng mga division, tukso, na magkaroon tayo ng pagkakaroon ng hiwalayan dahil sa mga bagay na hindi naman essential sa Ebanghelyo. Meaning, ang katuparan ng unity hindi lang kay Christ at sa Christians. Ang katuparan nito ay parang yung sinasabi sa John 17 ng sa bawat isang mananampalataya. May tendency tayo, aminin na natin, na okay lang naman ako na hindi united sa brethren. Basta mahalaga, united ako kay Christ. Naranasan nyo na po ba yung ganon? Anong naalala nyo? Ano sabi ni Christ kay Peter? Do you love me? Tend my sheep. So, hindi mo pwedeng sabihin na we love God and we hate our brothers. We deceive ourselves, sabi ni John. Kasi nasabi dito na yung unity, hindi natin pwedeng isipin na individual tayo at tayo ay magpupuri sa Diyos. Hindi po. Kaya yun ang minomortify sa atin, yung individualism, yung sin of individualism due to lack of meditation of the gospel. Kung alam natin na ang kamatayan ni Christ ay corporate, yes, individual ito, na bawat isa, certain siya sa, definite siya sa mga pagkakamatayan niya, pero isang grupo, isang definite na community ang kanyang pinagkamatayan sa krus ng Kalbaryo. At ito ang true church or true Israel. Kaya nagkakaroon tayo ng tukso na mamuhay ng individual o yung tayo ay mamuhay ng walang pakialamanan. Dahil ito sa hindi natin pag-meditate sa ginawa ni Christ sa krus. Kaya ito ang challenge. Exhort one another with the gospel. Assume dito na in-exhort mo ang sarili mo ng gospel. Kailangan mong i-exhort
ang gospel sa iyong mga kapatid. Kung mahalaga sa iyo ang unity na ni-unite ni Christ, mahalagang ma-guard mo sila, mabantayan mo sila through preaching the gospel sa kanila or to sharing the gospel sa kanila. Kaya nawa, ito ang maging desire natin. Ang desire natin ay to love one another na rooted sa gospel, to serve one another na rooted sa gospel, and to exalt Jesus Christ to ourselves. Hindi dahil sa mga temporal blessings or mga mysticism, pero dahil sa ebanghelyo na tayo ay debtor. Tayo lang ay may tayo lang ay pinagbayaran ni Christ. At makikita natin na debtor tayo sa bawat isa sa pag-ibig. Para natin makikita na parang mayroon tayong pagkakautang sa bawat isa sa pag-ibig, tumingin tayo kay Christ. Si Christ na walang ginawa ni isang kasalanan, pinagkamatayan niya ang marami mong kasalanan. Not to mention yung kasalanan ng katabi mo, not to mention ang kasalanan ng nasa harap mo, not to mention ang kasalanan ng nasa ibang church, not to mention sa mga kasalanan ng nasa Old Testament, not to mention sa mga parating pang generations na church. Lahat yan ay pinagkamatayan ni Christ. At ang response natin, maging debtor tayo sa pag-ibig sa bawat isa. Huwag tayong mamuhay para sa sarili natin. Sabi nga kanina sa ating Sunday school, ang pag-ibig natin or ang ating tayo ay may Panginoon. Kinikilala natin siya ang Lord ng ating buhay. May full claim siya sa ating obedience. Huwag tayong umibig ng sobra at mag-alala sa ating mga sarili. Okay na yan, patapos na rin naman ako. Thank you. Tayo ay umibig sa bawat isa. Alisin natin yung bitterness. Kala natin yung maliit na bitterness. Yung pagkikip secret ng bitterness, kala natin na mortify natin. Hindi po. Maling kaisipan po yun. Kailangan mong i-mortify yan. Paano? I-meditate mo ang binigay na kapatawaran ni Kristo. I-meditate mo na hindi siya naging bitter sa lahat ng kasalanan mo. I-meditate mo na hindi siya naging bitter dahil ikaw ay naging kaaway niya once nung wala ka pa sa kanya. Alisin natin yung envy. Alisin natin yung impatience sa bawat isa. Alisin natin yung doubts na nag-doubt tayo palagi. Sincere ba talaga siya sa akin? Kaya hindi rin ako magiging sincere sa kanya. Minsan meron tayong hinahanap na yun yung mga marks na sincere. Siguro, bigyan natin ng benefit of the doubt. Baka yung ating kapatid, he is learning or she is learning na maging sincere sa kanyang mga actions at thoughts. Alisin natin yung arrogance na inisip natin tayo yung pinakamadaling mag-sanctify ng sarili natin. Mahirap po. At kailangan niyan ng iron sharpens iron na masasanctify tayo sa bawat mga weaknesses ng bawat isa. Naman, ma-appreciate natin ang gospel dahil sa kondisyon ng puso natin ay pinalaya tayo ng Diyos. Pinalaya tayo at nagkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos at makasama sa kanyang pamilya. At tayo ay may kakayahang mamunga ng bunga ng banal na spirito sa ating Panginoon na never na mangyayari ng mga taong outside kay Christ. Nawa, ito ay magdala sa atin lalo sa pag-worship.
Itong unity na ito, ang pag-speak ng unity ay hindi lang sa sake ng church, pero ito ay for the sake of the gospel. At kung ikaw ay wala pa sa pananampalataya, alam, yung mga bitterness, yung envy, yung impatience, yung doubt, yung pagiging self-centered mo, ay nasa sayo pa rin. Kailangan mo yung tanggalin ng mga kasalanan mo at ang makakatanggal at makakapaglinis lamang niyan ay si Kristo. Kung ang iyong remedy ay hindi gawin ang mga kasalanan na yan para ikaw ay maligtas, nagkakamali ka. Bitawan niyo po ang maling kaisipan na yun. Ang tamang kaligtasan ay na kay Kristo. Siya na ang sumalo ng mga ginawa mong kaligtasan or ng kasalanan sa krus. Manampalataya ka na siya ang naparusahan sa iyong lugar, na walang pinapalagpas ang Diyos Ama, na kahit anong katiting na kasalanan, at lahat yon ay pinagbayaran ni Kristo. Panampalatayaan mo yan, kapatid, at pagsisiyan mong lahat ng pagkakasala. At nawa ay we pray na maging kasama ka namin as covenant people at co-worshippers ng ating Panginoon na tinawag niya sa pagkakaisa at pag-ibig sa bawat isa. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon.